a miracle-working God, and He is continuously working, excuse me, in the lives of His people. Amen. Because God is alive. Hindi siya tulog, hindi siya natatakot, at hindi rin siya patay. He is alive forever. Amen. That is why, yung mga anak ng Diyos, dapat lagi siyang masigla. Lagi tayong alive in God. Because we know God is in us. Do you believe that? Yes. Amen. Because God is in us, so lahat ng ating mga, even yung ating mga activities, even yung ating mindset, even yung ating buhay, it is dominated by the divine life we have from God. Amen. Palakpakan natin si Lord. Isa sa mga nakita ko, nilid ako ng Lord, dito po sa message na nais niyang i-share sa atin, I just rely upon God. Sabi ko, Lord, although meron tayong sinusunod na topic dito, but the Lord gave me a message. Medyo laktawan muna natin yung ating, anong tawag dito? Yung ating topic na sinusunod. Okay. So, eto po, ang nais ng Diyos na i-share sa atin, because nowadays, if we don't have faith in God, malulost ka, mawawala ka, you will be lost. Kumbaga, lalo na sa ating bansa, dumadaan ang ating bansa ngayon sa kadiliman. Marami ang nangangapa. They do not know what to do. But those who believe in God, those who are in Christ, are really secure. Amen. Are we secure in Christ? Yes. Yan ang ating pag-uusapan. Kasi mahalaga po na makita natin yung ating total and complete security, our eternal security in Christ. Romans chapter 8, it is very clear, although it is medyo mahaba ito, no? Ang nakalagay sa verse 1, there is therefore now no condemnation those who are in Christ. Those who are in Christ. Those who are in whom? In Christ. Pag sinabing condemnation, judgment. Alam nyo ba ngayon, ang hirap ngayon pagka nanood ka ng balita. There are a lot of names being judged by the people. Eto, korupto, eto, ganito to, eto, ganyan yan. So, it's easy to throw a judgment to anyone, lalo na sa panahong to. Pero let us rejoice in the Lord, children of God. Because in Christ, and those who are in Christ, there is no condemnation. Meaning, God will not judge you. Amen? Even anyone, walang magdi-dare na mag-judge to you, sa'yo, because, sabi dito, ang reason, because we do not walk in the flesh anymore. Kaya nga, dito malinaw, those who are in Christ are no longer under the authority, under the power of darkness. Amen. Those who walk in the flesh, and they were candidate for judgment. Minsan nga kahit nasa makagawa ka lang ng di ba? Kitang-kita ka na agad. Judge ka na agad. But, sa harapan ng Diyos, even ang demons, even ang diablo, wala siyang authority to judge you anymore. Why? You are no guilty. Hindi ka guilty. You don't have guilt in your mind and in your heart because Christ has set us free. Amen to that?
God has set us free. That is why He said, there is therefore now no condemnation those who are in Christ. Wow, what a blessing. What a privilege to be in Christ. To be in Christ. No one should dare to judge you. Sabi nga, kahit sa pagkain mo hindi ka dapat hinahatulan. Di ba? Because Christ has set us free. Pangalawa, because we are free from the law of sin and death. You know, those who walk in that flesh or in the flesh, they are under the authority of sin. And we know the principles. Di ba sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Meaning to say, those who operate in this dimension is under the authority of sin. And those who walk in sin, they will experience and they are living in death. Ano ibig sabihin, living tapos death? Death means separation. Separation from God. Those who are in Christ are no longer far from Christ. We are connected to God. Christ has made us and bring us closer to the Father. That is why those who operate in the law of sin and death, wala po siya sa Diyos. But those who walk in the Spirit of God, they will experience freedom. Amen. Yes, sir. He is no longer under the power of sin. That is why you can rejoice and say, I am a new creation. No more in condemnation. Amen? Because Jesus Christ erased all your records. Do not worry about your past. God declares you holy. Amen. He declares you as perfect. Amen. Kaya no condemnation anymore. Those who are in Christ. Malinaw po ba? That those who walk in this dimension, dito po sa Spirit, they will experience the fullness of God. Amen? Because those who walk in the Spirit, remember, we are born in the Spirit. Because born in the Spirit, meaning born of God. Connected to God. Have the nature, divine nature of God. So, ang nananalaytay sa'yo, buhay ng Diyos. Amen. Kaya, dapat masaya tayo palagi. Alam nyo, nung tayo ay nasa past, Ephesians chapter 2, we are dead from our sins. And we are under the judgment. But God has brought us near to God. Jesus Christ is the way. Dinala niya tayo, ni Jesus yan naging daan para maikonekta tayo. Amen. So we are no longer under the power of sin, but we are under the law of sin or the law of the Spirit of life. Because we are under the law of the Spirit of life, or we operate in this dimension, God dominates in us. Yung nananalaytay yung buhay ng Diyos in our mind, in our soul, even our emotion. That is why wala na tayong gana sa mga bagay sa mundo. I mean, the system of this world, especially sa kasalanan, hindi na yun ang ating habit. We have a new habit because nung tinanggap natin ang seed of God, ang nature ng Diyos, unti-unti ang lumalago sa loob. Parang halaman kapag damo na dinidiligan mo, lumalago.
the more that you feed your spirit with the Spirit of God, with the things of God, with the spiritual things, your life, makikita mong manifestation ng God sa buhay mo. Because He is living inside. Ang sabi nga ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, sabi niya, but it is Christ who lives in me. Meaning to say, itong buhay natin, yung identity mo as you, no longer existed dapat. Yung Christ ang nabubuhay. The more that we allow Christ, nadidecrease tayo. And Christ is increasing. The glory of God is increasing. It is manifesting. Lalo na sa panahong ito. The world, even our nation is in chaos. Nag-aaway-away na sila. But you know, God is calling the church to stand up. This is now the time to show who we really are. The church should arise and manifest because people are living in the darkness. They need light. Who is the carrier of light? Don't you know? Sabi ng Lord, we are the light of this world. Actually, habang nagkakagulo, alam niyo po ba, may ginagawa ang Diyos. Una, nililinis ng Diyos ang gobyerno. Habang naglilinis ang Diyos ng gobyerno, gusto niyang ipakita sa kanila, look, my children, look, my body. Dito dapat kayo sumunod. Ito dapat ang pattern ninyo. Dito dapat natin ikopya ang ating mga pamumuhay, the way we live. Ano ba ang purpose ng church? Becomes a light, becomes a model. Ang model, di ba pagka may nagmo-model something na sinusuot nila, pinapakita nila na ito po yung bagay o magandang product. You know what? Yung ating mga ginagawa, yung ating product is our life, the kingdom life. Amen? The kingdom life, yun ang product natin. Yun ang pinapakita natin. Parang sinasabi natin, this is the life in the kingdom. Amen po ba? This is the life in the kingdom. You should follow me just like Paul said, follow me. Follow me as I follow Christ. This is the product of the kingdom. This is the life in the kingdom. Kaya nga those who operate in that law, the law of sin and death, they do not have the life of God. Amen. But thank God, in Christ, no condemnation. Amen. Palakpakan natin siya. So, let us remember that we are restored in our original condition. In creation, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Yung wangis ng Diyos nasa atin, pero it was distorted. It was distorted nung magkasalang tao. But in Christ, He redeemed us, tinubos niya tayo, and He brought us back to our original position and condition. That man should live like God here on earth. Kaya ang tawag sa tao is G, small letter G, God. The God of this world. Sabi ng Panginoon, let us make man to take dominion over sa lahat ng kanyang nilikha. To do that, ang Diyos ang nagbigay nun. Kasi ang intention ng Diyos, ang lupa, extension ng langit. Meron siyang inilagay na apprentice. Yung magpapatuloy ng kanyang ginagawa. So ngayon, ang church dapat nagdo-dominate against the power of darkness.
Amen po ba? So nag-a-arise tayo. When there is a problem, the church should arise over that problem or over the situation. And supposed to be ang church, siya ang nagdidikta at nakikita at nagdo-dominate at yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan niya, sila po ang nagpapatupad. Ang church ang nag-execute. Ang church ang siyang nagre-release kung ano ang gusto ng Ama, kung ano ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Yun ang ating trabaho. Yun ang church. Come on, church. Kaya huwag tayong konting problema lang. Parang napaka-simpleng problema, mukhang umaayaw na, umatras na. Yan ba yung magiging take dominion? Asan yung take dominion? Take authority. Amen. Okay. So, tingnan natin, yung binasa natin kanina, yung Romans 8 verse 1 hanggang verse 9 po yun covered. Yung no condemnation towards those who are in Christ because we do not walk in the flesh. We are free from the law of sin and death. And the law of the Spirit of life dominates in us. Okay. So, yun yung pangatlong points doon. Ang verse 10 to 13, sabi dito, and if Christ be in you, the body is dead because of sin. Those who walk in sin separated from God. Di ba malinaw? Okay, the Spirit brings life. So, those who are in Christ operates in righteousness. God is righteous, right? Since we are connected and moving in the Spirit of God, yung righteousness kung hahanapin mo, hindi ito makikita sa mga politiko ngayon at sa gobyerno. Ang nagpapakita ng katuwiran ng Diyos, ito po'y masusumpungan sa kanyang iglesia. Ito po'y masusumpungan sa kanyang mga anak. Amen. So, those who are in the kingdom would manifest the kingdom life. Ano po ba yung righteous? Ano po ba yung kingdom? Kingdom means righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. So, the right standing before God, yun yung righteousness. Yun yung standard ng Diyos. Amen? Okay. Alam niyo po nung unang panahon, Adam introduced death. Through Adam, lumaganap ang kamatayan. But thanks be to God. Thanks be to God. In Christ, He gives us life. We experience life. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ibig sabihin, yung buhay ng Diyos, si Jesus ang ipinadala upang magkaroon tayo ng buhay. Buhay ng Diyos. We remember, in our past, we are far, far, far away from God. But in Christ, He gave us His life. And that life, nagdo-dominate na yan sa atin unti-unti hanggang sa makita ang... Kaya nga, sabi nga, yung righteousness, yung katuwiran, is like the dawn. Parang magbubukang liwayway, unti-unting lumiliwanag. Ang church ngayon, dapat nagliliwanag. Amen? Kasi yun tayo. Andun ang buhay ng Diyos. It is clear that those who operate in that dimension, makikita natin yung righteousness ng Diyos. Amen? We should operate in that dimension of God. Amen? Okay, let's go to verse 14 and 15. Ang sabi doon, magbabasa po tayo ng Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 14. Okay. Romans chapter 8 verse 14. Ito po ang nakalagay. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God.
Wow, grabe. For ye have not received the spirit of bondage to fear again, but ye have the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. This is our assurance that we are sons of God, because the Holy Spirit leads us. Ang sabi dito, ang sino mang pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. It was experienced by Jesus Christ while He was on earth during that time. Nung nasa laman siya. Luke chapter 4, malinaw doon. The Holy Spirit lead Him. So, the Holy Spirit is continuously leading His people. This is our security. This is our assurance, mga kapatid. Kaya nga, we are secured even in this world. Secure tayo kahit anong mangyari sa mundo. Remember, una sinabi niya, no condemnation those who are in Christ. Okay? Diba? Tapos ito naman, malinaw naman dito, na we have the righteousness of God. Dito yung pangalawa, diba? Yung pangatlo naman, ay we have the Spirit of God. Alam niyo po, ang mga taong walang Espiritu ng Diyos, iba ang kanilang motivation. Iba ang mindset nila. Hindi sila nakikinig sa gabay ng Espiritu. In fact, wala nga silang Espiritu ng Diyos. Dominated sila ng kasalanan. Pero, that is why we, as church, pakita natin na guided tayo. Tayo ginagabayan ng Diyos. Amen po ma. Sa pamamagitan ng Espiritu niya. So ito po, kapag tayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, maliwanag po, sinabi niya dito, God has not given us the spirit of fear. Okay. Ano pala ang purpose ng paggabay ng Espiritu? Whenever there is an encounter, whenever something na meron tayong gagawin for God, God gives us a power and authority and courage. So yung pong sinasabing, God has not given us the spirit of fear. Ano po ba itong fear? Matatakutin sa dilim, matatakutin sa pusa, at kung ano, hindi po yun. Ang ibig sabihin ng fear dito, God has not given us a spirit of fear. Hindi tayo coward. We're able to stand. Pag tinanong ka, anak ka ba ng Diyos? Yes. You know, I know a man. Few weeks ago, pinatay siya because of his preaching of the gospel boldly. Ang tawag ko sa kanya, ang tingin ko sa kanya, he is the modern Stephen in our time. Alam mo si Stephen, in the book of Acts, nag-preach siya ng gospel with full authority. Nagsalita siya. Hindi nila kayang pakinggan ng mga Parisiyo. Nila Apostol Pablo, di pa si Apostol noon, si Saulo. Nagngit-ngit ang taingan nila sa galit. Tinakpan nila, ayaw nila mapakinggan ang mensahe. Anong ginawa sa kanya? Dinrag siya, dinlabas siya outside of the city, and then binato siya hanggang sa mamatay. What happened to Charles Kirk? Ayaw nila mapakinggan ang mensahe ng Diyos. But we know, yung courage na yan, nasa atin yan. God has not given us the spirit of fear. Ang fear dito, yung in opposite, ang opposition, or ang opposite nitong fear dito is courage. Meaning, you are able to stand against persecutions, temptations. You are able to walk with God. Amen. Nang walang takot. Kaya mong sumunod sa Diyos. Amen po ba? Amen. So ito po yung sinasabi dito. Because the Spirit of God is in us. Kung minsan natatakot tayo. Pero let us remember. Sabi nga ng Biblia sa 1 John,
ang Diyos nasa kanila ay mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa Diyos ng sanlibutan. Amen? So siya na nasa atin, hindi natin pwedeng itago kung anong meron tayo. Amen po ba? Yung courage na yan, actually sa Book of Revelation, chapter 21, may binabanggit doon na sabi doon, yung mga itinapon doon sa lake of fire, may binanggit doon, those who are liars. Meron pang isa binanggit, coward. Ano ba yung mga coward? Ito yung mga duwag. Si Apostol Pedro nakaranas nito noon. Nung pinipersecute si Jesus, nung hinuli si Jesus, tinatanong siya, kasama ka ba nila? Nung una, di ba? Yes. Ay, no. Natakot pa siya. Pero after he was being baptized by the Spirit of God in Acts chapter 2, he preached with boldness and authority. Ang sabi sa kanya, ang aga pa lang, lasing yata ang taong to. No, he was filled with the Spirit of God. Remember? So, eto po, ang mga anak ng Diyos, meron tayong courage. So that is why, sinasabi ng Diyos, you are secured. Wala kang dapat katakutan. Dito sa mundo, may Espiritu ng Diyos na gagabay sa'yo. In fact, sabi doon sa gospel, kung hindi mo alam ang sasabihin mo, ang Holy Spirit ang magbibigay. Kapag ikaw ay hinuli, dinala sa mga sinagoga. Diba? During that time, putok na putok ang mga persecutions sa kanila. Doon sa mga disciples. Kaya sabi ni Jesus, ang Holy Spirit ang magbibigay sa inyo ng salita kung anong sasabihin nyo. Grabe. So pinapakita ng Diyos, mga anak, I will be with you. Wow. Mga anak, parang sinasabi ng Lord, yung pangailangan mo, wala yan. Yung pangailangan mo, higit mong mas kailangan ako. Ako ang kasama mo. Alam mo ba? Very confident ngayong iba eh. Magkasama si mayor, si congressman, si presidente. Very confident sila. Mga kapatid, do not put your confidence in the flesh, but in the Spirit of God. Amen? Put our trust and confidence in God. He's able. Kaya niya tayong ipaglaban. Minsan yung mga mga kriminal o kaya may mga kasalanan, malakas ang loob niyan. Si abogado, si attorney na lang magsasalita. Wow, si attorney. Pero kung minsan, kadalasan, hindi na sila kayang samahan ni attorney. But I want you to know, wherever you are, wherever you go, God is able to be with you, to speak with you, and in your behalf. Amen. Kaya niyang gawin yan sapagkat nangako siya. Sasamahan ko kayo maging hanggang sa katapusan ng mundo. Even to the end of this age. Hallelujah. Hindi ba yan ang pangako ng Diyos? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa sa atin, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. We are secured, alam niyo po ba, through the death of Christ, sinecure niya yung ating eternal, yung ating destiny. Sinecure niya na. Amen? Grabe. In fact, kahit yung sinasabi ni Jesus, ito kinukot ng marami, tungkol daw to sa pagkatapos ng rapture kung saan ka dadalhin. In John 14, sabi ni Jesus, ako'y paparoon sa Ama, paghahanda ko yung place na para sa inyo. In my Father's house are many mansions and many rooms. Di ba? Kapag natapos ako'y babalik, kukunin. So, ibig sabihin, meaning to say, kahit yung pupuntahan mo, may malasakit pa rin si Lord. He's so concerned about you. So, etong need natin nakakapiranggot, grabe naman. Hindi niya kayang ibigay yan. In fact, bago natin maintindihan, itong mga kailangan natin na
parang ang tingin natin, maliit lang na bagay, parang masyado na tayong bombarded, nahihirapan na tayo. Let us remember, pandito lang yan. May hanggaan ng lahat yan. Yung nahihirapan ka, may suliranin ka, may sakit ka, may matindi kang kinakaharap, may katapusan din yan, sapagkat temporary lang yan. Subalit, meron akong good news sa iyo. Yung pong eternal destiny mo, eternal destiny natin, it was already secured. Grabe. Sinecure na po ng Diyos yun sa pamagitan ni Jesus. Kaya nga kahit nandito ka sa lupa, hindi ka dapat nai-insecure. Marami bang na-insecure? Kung minsan tingin natin, hindi ako kagandahan, hindi ako katangkaran, hindi ako kasing galing magsalita, hindi ako kasing galing mag-preach. Sometimes we feel that way, parang na-insecure tayo kapag nakita tayo sa iba na mas magaling kaysa sa atin. I encourage you, huwag kang ma-insecure. Because you are already secure in Christ. Amen. Amen? Minsan tingin natin, paano na kaya? Wala akong pera. Wala akong maayos na hanap buhay. Paano na yung future ko? Pag tumanda ako, marami sa atin, ang concern natin yung pang-temporary lang. Panandalian lang. Di ba? Paano na pag nag-asawa ako, wala pa akong bahay, wala pa akong ganito. Pag tumanda kami, wala kaming ipon, wala kaming savings, wala kaming insurance. I tell you the truth. Meron kang assurance sa Diyos. Talakpakan natin siya. Hallelujah. Amen. Insured na insured ka sa langit o sa Diyos sa eternity. Sa kay Kristo. Bakit? In fact, binayaran ka na niya eh. Binili ka na niya. So, ibig sabihin, secure ka na. Pag sinabing secure ka na, wala kang dapat ipangamba. Kahit yung paligid mo. Sapagkat ang guardian angels mo nandyan. Yung kaligtasan mo. Maraming mga, alam nyo yung sa ano ngayon? Kung nanonood kayo ng balita, natatawa ako eh. Natatawa ako na, it's really happening in our nation. Merong lumutang na witness na naman, nagsasalita against ganito, against corruption. And suddenly nawala, nag-disappear, natatakot. May nagsabi, sinecure na siya ng kanilang mga brotherhood. Wow. And yung mga nag-expose, they need what? Kailangan pumasok sila sa witness protection program. Kasi natatakot sila. Hindi sila secure. Hello? Ang ating security is in Christ. Kaya kahit anong mangyari sa mundo, ang sabi nila, gugunaw na yata ang mundo. Ang sabi nila, paano na pag ginera tayo ng China? Paano na kapag ganito? Don't worry. Don't worry. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, sinecure ka na niya. Malinaw ba yun? So huwag tayong mawala ng pag-asa. Let us rejoice in the Lord always. Kaya alam niyo po, natutuwa ako kahit sa mga ginagawa sa amin ng Panginoon. In fact, doon sa amin pong maliit na Bible study, I was so blessed. Siguro kung napanood nyo, meron na po akong mga vlog. Official vlogger na po ito. Kung napapanood nyo yung aking mga vlog, kahapon, we were in Bible study. We have mga how many children na Bible study. And they were excited. And we were able to share the gospel. We were able to share and lead them to Christ, yung mga bata. So, natutuwa kami kasi yung mga bata, kailangan din nila ng salvation. Tapos siyempre yung natutuwa kami kasi nakikita ko yung ginagawa ng Panginoon. In fact, talagang after nung mga bata,
Nag-sharing kami ng mga nag-iiyakan, umiiyak yung mga nanay. Nag-iiyakan sila, sinishare nila. Dahil naintindihan nila yung sinishare natin. Tinanong ko siya, sure ka na ba? Sa kaligtasan mo, we need to be secured. Kumbaga, we need to assure. We need to be sure of our salvation. Eternal kasi ito eh. Sabi, yes, I know. Why? In what way? Because I received Him as my Lord and my Savior. Wow! So, eto, kung ito mga bago, nagkakaroon sila ng excitement, huwag niyong sabihin dahil matatanda na tayo sa Lord. Ibig sabihin, matatanda na tayo na nagsaserve kay Lord. Hindi pa rin tayo, o nawala na ba yung joy natin? Dapat mas lalo tayo, yes. Why? Yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, na ipapakita ng Diyos kung sino tayo sa kanila sa mga nangangailangan. Amen? Sila nga tuwang-tuwa eh. O balikan mo yung past mo nung makakilala kay Lord, na halos araw-gabi, wala kang tigil, grabe ka manalangin, grabe ka magbasa ng Biblia. In fact, marami sa atin, hindi pa malinaw kung saan patutungo. Di ba? Pero masaya tayo. Ngayon, masaya pa rin ba? Yes na yes. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Because the Spirit of God leads us every day. Kasama natin siya. Kaya nga, hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa. The Spirit of God bears witness with our spirit in Romans 8 verse 16. We are children of God. Okay? So, nagte-testify ang Espiritu ng Diyos in our spirit. Ganito po yan. Kung ang mga, alam mo yung mga sanay magsinungaling, wala silang, parang konsensya. Hindi nila kayang, parang wala silang conviction na gano'n. Praise God sa mga anak ng Diyos. In fact, pag nagsalita ka, nagsinungaling ka, merong tinatawag na prompting of the Spirit in your spirit at nagsasabi, masisense mo yon. Sorry Lord, ikaw kaagad, sorry Lord, pag sinungaling ako. Kasi totoo yun eh. Yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu mo joins together. So meaning to say, nagkasundo yan. Kapag may nagsinungaling ka, ang Holy Spirit, para siyang alam mo yung alarm, tang, tang. Di ba masisense mo yon? May parang, uy nga, ikaw kaagad, tatahimik ka. Sorry Lord. O di ba? That is the Spirit of God. Sabi nga dito, the Spirit of God bears witness with our spirit. Sa madaling salita, secure ka din. Kasi, hindi ka papayagan ng Diyos na malunod sa kasinungalingan at sa paggawa ng kasalanan. Kapag nagkasala ka, pag nakagawa ka ng ganun, merong warning. Para bang merong may ilaw na kapag natapakan mo, nag-iilaw ang liwanag o ang paligid mo. Di ba ganon? Pag nakagawa ka ng kasalanan, feeling mo, oh, sorry Lord. Di ba? Na-feel nyo ba yun? Yes, because hindi papayag ang Diyos na minsan pa mahiwalay ka sa Kanya sa pamagitan ng paggawa ng mga kasalanan at magpapatuloy ka dun. Hindi papayag ang Diyos. Bakit? Pagmamayari ka niya eh. Pagmamayari ka ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya, kung na-insecure ka, kalimutan mo yon. Go back. Remember what God had promised to you. Amen? The Spirit of God bears witness. There is a conviction or prompting. And He will convict even the world. He will convict the world. Sabi nga, iyon ang trabaho ng Espiritu. Tayo, dati, di ba, kinonvict tayo ng Espiritu, kaya tayo nakakilala sa Kanya. Dati wala naman tayong pakialam, kahit nakarinig tayo ng gospel dyan.
Marami na ako narinig dati dyan, sa totoo lang. Pero maaaring hindi ko pa yung time. Sa radio, naririnig ko na yun eh. Nung nasa probinsya ako. Meron kaming radio noon. Nag-iisang radio station sa Masbate. Si Papa, nakikinig ng radyo yan. Ako din, nakikinig. Merong program doon, ang Baptist. Ang title ng program nila sa radio, Tingog sa Kamatuoran. Sa Tagalog, Boses ng Katotohanan. Sabi ni Papa, andyan na naman yung mga tingog-tingog na yan. Patayin mo nga yan. Bakit? Bakit ganun siya? Wala pang Espiritu ng Diyos. Ayaw natin pakinggan. Kasi wala pang ang Espiritu ng Diyos eh. Anong gusto natin? Kung ano yung nakakakiliti sa tainga natin. Kung minsan yung tipong pagka yung may mga pinapakinggan tayo, gusto natin, kahit sa preaching nga, minsan lumulusot pa rin tayo din. Ang hinahanap natin yung pagpalain ka ng Diyos, yun lang yung mga blessing. Pero kung correction, mamuhay ka sa katuwiran, sa kabanalan, ayaw ng mga anak ng Diyos minsan. Bakit kaya? Ops, meron ako narinig, napanood sa isang preaching din sa Facebook. Sabi ng pastor, kapag ang inyong simbahan, ang pinapangaral lang ay blessing, pagpalain ka, sumunod ka, ikay pagpapalain Diyos, payayamanin ka. Sabi niya, yan ay prosperity gospel yan. Hindi magbabago ang mga miyembro niyan. Tutungan ako nga, no? Kasi takot siyang ituro ang katuwiran, ang kabanalan, ang pagsunod sa Diyos. Kaya naalala ko yung tatay ko. Walang-wala siyang conviction para sa Diyos. Sipin mo, pinapatay ninyo yung radyo. Ako din, ano pala yan, Papa? Ay, ano yan, mga Baptist ko yan, ambot ko, ano yan, sabi niya. Wala siyang gana. Eto, alam nyo, nung makakilala sa Lord ang tatay ko, abot luha at sipon sa kaiiyak sa Panginoon. Every time na mananalangin yon, grabe sa Panginoon manalangin, grabe magbasa ng Biblia, grabe ang conviction sa Diyos. Sabi nga ng mga kasama namin doon, in fact, Pastor, yung tatay mo, sa isang munisipyo natin na nakakasakot sa atin, halos, kumbaga, naikot na ng tatay mo yun kasama namin. Inisa-isa namin bawat barangay, nag-share ng gospel ang tatay mo. Ganon ka-passionate ang tatay mo. Sabi ko, wow. Sabi, sinabihan ko nga siya pag-uwi namin nung buhay pa siya. Sabi ko pa, di ko kaya ginagawa mo. Grabe, nakakapagod. Sabi niya, anak, ito yung binigay ni Lord eh. Ito yung passion ko eh. Kaya kahit may makasabay yun, halimbawa papunta sa bundok, papunta sa farm namin, may makasabay lang yun na tao na naglalakad, maniwala kayo sa hindi. Hindi pwedeng hindi tumanggap kay Lord yun. Oo, ganun ang tatay ko. Na-witnessan ko kasi nung bata. Ano ba ginagawa ng papa ko? Pero alam nyo, natutunan ko rin yun. Pero hindi ko kaya yung style niya. Ganun ka-radikal, ganun siya ka. Kwento-kwentuhan mo na yan. Hanggang sa ma-relate niya na si Kristo na topic maya-maya. Nagpipray na sila. Sabi ko, grabe. Bakit? There is a witness of the Spirit in his life. Alam nyo po, kailangan nating balikan yung ating first love. Lord, ang ating buhay, meron pa bang natitirang apoy dyan? Meron pa bang conviction ng Espiritu ng Diyos? O baka naman, sabi nga ng Biblia, when you hear the message of God, do not harden your heart. Alam nyo, may mga anak ng Diyos, kinakalyo na ang puso. Wala nang conviction. No? Parang, alam nyo, nagsisimula ito sa, parang pagka may sinasabi ang Diyos, hindi mo pinapakinggan, ini-ignore mo yung spiritong nagdidikta sa'yo, unti-unti, dahil nasanay ka nang i-ignore siya, hanggang sa hindi mo na ma-recognize kung siya pa yan. So, nasanay ka na sa kasalanan. At nasanay ka na hindi ka na nakikinig, parang kalyuhin na ang puso mo. Kalyuhin na
yung ating puso. So doon nagsisimula yon. Hindi mo na maramdaman ang conviction. Amen? Parang ang alintulad nito, na-try nyo bang humawak ng kaldero bagong kulo ang kanin? Yung takip na walang pot holder? Super init, di ba? Pero alam nyo po ba, paunti-unti habang ginagawa yon at sinasanay, time will come, hindi na makakaramdam ng init ang kamay. Ganon din po kapag sanay tayo na hindi na nakikinig sa Diyos at ini-ignore na natin ang witness ng Espiritu, time will come, wala na tayong gana sa Diyos. Amen? Mawawala na yung gana. Kaya nga, kagad-agad, ang mahalaga sa atin, we need to allow the Spirit of God to bring conviction in us. And then immediately, ask forgiveness. Lord, sorry. Bakit? Siyempre, may mga times na nahuhulog tayo sa kasalanan. Hindi man natin sinasadya, pero wag mong payagan na manatili ka doon. Dahil time will come, kapag nasanay tayo doon, babalik at babalik tayo sa buhay na yon. But thanks be to God. The Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. So ang children of God always listen to His Father. Children of God nga eh. Nakikinig sa tatay. So ang children of God, yung mga anak ng Diyos, lagi siyang nakikinig sa Diyos sa pamagitan din ng kanyang spiritual parents. Nagbigay ang Diyos ng gabay. Amen? Nag-raise up ang Lord. So, through our fathers, sila yung mga gabay natin sa lupa. So, whenever we commit sin, He will lead us to repentance. Amen? Kapag nakagawa tayo, yun ang bears witness. Ganun kagaling ang Diyos mag-isip. I-provide din kailangan natin. Sinecure niya na ang ating buhay. Sipin mo. Kasi kung titingnan natin, kung hindi ang Diyos tumira sa buhay natin, para bang tumanggap tayo, tapos parang lumanding lang ang Diyos, umalis agad. Paano na tayo sa mundo? Paano na tayo mabuhay? How can we survive in this world? But thanks be to God. Anong sabi ni Jesus? I will not leave you as orphans. Bibigyan ko kayo ng kaagapay ninyo or katuwang ninyo ang Espiritu ng Diyos. So eto ngayon ang ating kalakasan. Whenever, Lord, medyo nalulungkot ka ba? O kaya parang, the Spirit of God is in you. Remember that. Siya yung mang-aaliw. Sabi nga, the Holy Spirit is our comforter. Nalulungkot ka? Nangihina ka? The Holy Spirit is our strengthener. Good? Malinaw ba? So it is very clear, mga kapatid, grabe naman si Lord. Sinicure niya na ang buhay mo. Sipin mo hindi niya, alam niya na hindi mo kakayanin sa mundo. Kaya hindi po pwedeng walang Holy Spirit. Hindi po pwedeng wala ang Diyos na kasama nating lumakad. Matatalisod at matatalisod tayo. At kapag nangyari yun, na madalas ganon, na wala tayong katuwang, sabihin natin, kapagod na to. Mas maigi pa doon sa dating buhay. O di parang wala tayong kaibahan sa Israelita. Buti pa doon sa Ehipto. Di ba? Nagiging reklamador na. So, nade-develop na ngayon yun. Pero remember, let us remember and go back to where you are. Where you came from. You came from God. So the Spirit of God is in you. And yung design ng Diyos, habang tayo nagpapatuloy sa mundo, habang tayo lumalakad sa mundo, meron tayong katuwang. Yung Espiritu ng Diyos nandyan. Amen po ba? Amen. So, He will strengthen us to overcome the process and temptations in life, just like Jesus Christ. He is our model.
When he was tempted, pinalakas siya ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Yun ang makikita natin at his early ministry nung si Christ nandito. Sa verse 17 naman ng Romans, hindi natin tatapusin ang book of Romans, mahaba. Pero I made a series for this. Meron tayong series na topic tungkol dito, yung eternal security in Christ. Amen. So dito, nasa hanggang verse 17 lang muna tayo. Mahaba-haba yun, pero napaka-exciting. Pag binasa mo yung book of Romans, very exciting. Okay. Verse 17, and if children, then heirs of God. Na grabe. Children are heirs of God. Meaning, siya ay tagapagmana. Meron siyang inheritance. Amen? Kung sa sakit, sa mundo, may tinatanong ang doktor, pag nagpapadoktor ka, bakit ka may high blood? O bakit ka high blood? Bakit ka diabetic? Ito po ba'y minana? Di ba? Or, sa ibang term, tawag na hereditary. Minana. Nananalaytay daw yung genes ng tatay, unang nanay, sa'yo. Okay. Same idea. Tingin kayo sa akin. Alam niyo po ba, because we are born of God, hindi niyo po ba alam na nananalaytay din yung genes ng Diyos sa'yo? The divine life of God, yung DNA ng Diyos. Amen? Divine nature ng Diyos. You are partakers of the divine nature. Tagapagmana ka. Ano ba yung mamanahin mo? Marami sa mga anak ng Diyos, ang kanilang mamanahin daw ay langit. Yung ginto doon, ng lantay, gintong kalsada, at bahay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, sabi sa Bisaya. I tell you, higit pa dyan ang dapat nating maintindihan na mamanahin. We are heirs of God and joint heirs with Christ, kasama kanyang tagapagmana. Wow. God is our portion and our inheritance. Alam niyo yung kanta? God is my portion. Diba? So, my inheritance and my reward. Diba? So, eto po pinapakita dito, kung ano ang meron tayo. Alam mo, dapat mong maintindihan na kahit yung mana mo, sinecure na ng Diyos. Amen? We are heirs of God, tagapagmana ka. Ano ba yung mamanahin? Kung ano yung minana ni Kristo, yun din ang meron ka. The glory of God. Ano ba yung glory? Yung doksa. What God has and what God is. Sinare ng Diyos yun, yung kaluwalhatian niya sa atin. In fact, yung kaningningan ng Diyos, nakikita sa atin. Pero yung kaluwalhatian bilang Diyos, wala tayo nun. Ang pwede lang i-share ng Diyos yung divine life niya. Hindi yung divine attributes niya. Hindi niya pwedeng i-share yon. Unshareable yon. Yung tinatawag nating God is eternal, God is everywhere present, God is everywhere. Diba? Yung divine attributes niya. God is all-knowing. Wala tayong ganun. Ang sinare lang ng Diyos, yung love, yung light, yung life. So that's yung divine at yung divine na buhay, yung divine nature na dapat nating makita. Minana natin yun sa Diyos. Kaya yung ugali, yung character ng Diyos, dahil mana ka sa tatay mo, nakikita sa iyo. Di ba may kasabihan tayo, mana ka talaga sa tatay mo. Bakit? Nakikita niya yung mga intuitions ng bata, yung behavior ng bata. Mana ka talaga sa tatay mo. Pag nagsalita, parang tatay na tatay. O, di ba? Eh, syempre, saan magmamana? Galing sa tatay. Tayo, mga anak ng Diyos, saan tayo magmamana? Eh, di sa Diyos. Normally, dapat makita
yung character ng Diyos sa atin. Because we are heirs of God, children of God. Amen? Yung kaluwalhatian niya, nakikita yung kaningningan niya. Yung kanyang pag-uugali, yung kanyang behavior. Hindi pwedeng itago. Nananalaytay ito sa ating DNA. Like father, like son. Hoy, mga kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam ng panghihina, halos gusto mo nang give up, na halos gusto mo nang mag-quit, tandaan mo, you are already secured in Christ. Sipin mo yan, sinecure ka na ng Diyos. Kaya huwag ka mag-alala, kahit ang future mo, wala ka mang ipon, pagtanda mo, God will take care of you. Amen? Paano na, pastor? Paano na, tay? Wala akong insurance pag nagkasakit ako. God is your healer. Amen? O, diba? Pero alagaan mo yung katawan mo, huwag mong abusuhin. Kung kumain ng ayaw ng Diyos. Diba? So, madaling salita, yung minana natin sa Diyos, hindi pwedeng i-deny, hindi pwedeng itago. Tiyak na makikita ito sa'yo. May nagsabi na ba sa'yo, alam mo, ang galing mo, believe ako sa'yo. May mga ganun, may nakarinig na ba kayo? Kahit na parang tahimik, kalmado ka lang, relax ka lang, at napakabait mong tao. Tapos, feeling ko, pastor ka. Oh. Diba? Many times, tahimik ako. May mga experience akong ganun. During our mga kasama ko, siyempre, iba-iba yung grupo. Tingin ko, pastor ka. Di, parang gumana ko, bakit naman? Di, iba yung buhay mo, iba-iba yung Sabi niya, pasensya ka na sa amin, medyo kami. So, hindi mo na pwedeng itago yun. Diba? Ikaw ngayon, magiging aware ka lalo. Baka mamaya, tinagurian ka ng pastor, nakiisa ka na rin sa mga gawain nila. O diba? Kaya kailangan maging aware ka rin, anak pala ako ng Diyos. So yun, parang signal yun ng Diyos, anak, may nakakapansin na sa'yo. Dapat mo nang ilantad dyan. Huwag mo nang itago. Tama? Amen. Kaya alam nyo, kahit sa vlogging, hindi na ako natatakot magsalita about sa Diyos. Dati, tipid na tipid ka pa, pigil na pigil. Bakit si Charles Kirk? Alam nyo ba yung kamatayan niya? It cause of revival? Sabi ni Nelly, sabi ko sa kanya, alam mo si Charles, yung kamatayan niya, I told you. Sabi ko, it will cause of revival. Because in John 12, unless a wheat of grain falls to the ground, and if it not dies, it will remain single. But if it dies, sabi ko, it will reap the harvest. Alam niyo ba, grabing revival ngayon kahit saan sulok. Totoo yun. At nakita ko, lalong tumapang ang mga anak ng Diyos. Isipin mo, dami ko nakikita nagpipreach. Kahit sa Facebook, lahat ng mga platform na yan. Kahit sa kalsada, kahit sa mga sasakyan. Lalong tumapang. Bakit? Ang anak ng Diyos, habang nasusugatan ang mga sundalo ng Diyos, lalong tumatapang. Atapang at tao, hindi atakbo. Amen? So, eto po, dahil tayo ay nagmana sa Diyos, hindi tayo duwag. Ang Diyos hindi duwag. Si Jesus hindi duwag. Hindi niya tinakbuhan ang temptations. Hinarap niya with authority. Ang sabi ni Satan, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo ang batong itong bilang tinapay. Sabi ni Jesus, eto, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen? So, alam niya kung ano yung sasagot niya. Tayo po ba nagmana sa tatay natin? Huwag tayong duduwag-duwag kapag ka may challenge, kapag ka may process. Pinoprocess lang tayo, natatakot na tayo, umaatras na tayo. Tinatanong ka lang, anak ka ba ng Diyos, born again ka ba? Sabi ni Pedro, no, hindi ko siya kasama. Pero dumating ang time, naging matapang din siya. Dapat magmana tayo sa Kanya. Yung katapangan ng Diyos. Yung katapatan ng Diyos. Tapat din ba tayo? Dapat maging tapat din tayo sa Kanya. Kung paano siya nagmahal, ganun din tayo dapat.
Amen? Kasi nagmana tayo sa Kanya eh. Amen. So alam nyo po, habang tayo ay nagpapatuloy sa mundo, nais kong sabihin sa inyo, lahat man ng ating haharapin, maging mahirap man ito, maging it cost a lot of things, even ang ating buhay, katulad ni Charles Kirk, huwag tayong maging duwag, huwag tayong maging takot. Naalala ko si tatay nun, sabi ni Tatay Ronel, kung ang pinag-uusapan lang pera o anuman, dangal mo, niyuyurakan, never mind. Huwag kang magtapang-tapangan. Kunyari, inold up ka, huwag ka nang magmatigas, bigayin mo na yan. Sabi, pera lang yan. Pero sabi niya, tingnan mo, kapag ang Diyos na ang nilalapas tangan, nasaan ang tapang mo? Nasaan na ang tapang mo? Doon ka dapat magtapang kapag nilalapas tangan na ang pangalan ng Diyos mo. Amen? Alam niyo po ba, ganyan ang mga Muslim? Di sila papayag. Handa silang mamatay para sa kanilang reliyon. Tayo kaya? Nagmana ba talaga tayo sa tatay natin? Kaya alam niyo po, yung challenge na to is for everyone. Kahit yung sa mga nanonood online. Manindigan tayo sa katotohanan that we are the children of God. In fact, si Jesus hindi siya natakot sa kamatayan. Alam niya. In fact, doon sa Gethsemane, di ba, nag-pray siya? Pero sabi niya, not my will, but let your will be done. Nakita niya na yung haharapin niya, kamatayan. Nung una, siyempre parang, teka. Pero kinondisyon niya sarili niya. He faced the challenge. He faced all the temptations in life. Knowing that He is the Son of God. Are we sons of God? Let us face all the challenge. Dapat magmana tayo sa ating tatay, sa ating ama, na nasa langit. Ngayon po, alam ko mabigat ang mga challenge. Marami tayong mga hinaharap na mga challenges. Pero isa lang ang nakita ko. Hindi never tayong tinalikuran ng ating tatay, ng ating ama, ng ating Diyos. Let us stand for the truth. Pakita natin kung sino tayo now sa mundo, now sa Pilipinas, na napakagulo, na napakadilim. Let us show our light. Pakita natin ating liwanag. Alam niyo po ba, ang purpose kung bakit itong nakikita ko, this is what I have seen. Habang inaayos ng Diyos ang gobyerno, may ginagawa ang Diyos sa gobyerno. At habang inaayos ng Diyos yan, gustong sabihin ng Diyos, it is now the time that the church should arise. Dapat ang Kronos at ang Kairos mag-lock up. Kaya inaayos ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo? Yun ang Kairos. Ito ang Kairos dimension, ang church. Those who operate, those who walk in the Spirit, kasama ka sa Kairos. Pero yung mga taga-Kronos, tingnan mo, kung umasta sila, nagpapatayan, nagmumurahan, lahat na. Ubus na, wala na silang dignity. But hey, church, the church should arise in the holiness and in the righteousness of God. Now is our time. The creation is waiting for the manifestations of the sons of God. Time na natin. Kaya nga, kung anong ating magagawa, do it. You know who you are. Anong pinagagawa sa atin ng Diyos, gawin natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise Jesus. We give you glory, our